Nabalot ng maitim na langis ang dalampasigan ng ilang bayan sa Ilocos Sur at sa La Union. Kinukumpirma pa ng Philippine Coast Guard kung saan ang galing ang langis. Pero posible raw na nagmula ito sa isang lumubog na barko sa Pangasinan noon lamang nakaraang linggo. May report si Emil Sumangil. Nanamlay ang dating masaganang pangingisda sa Candon City, Ilocos Sur, imbes na isda. Makapal at maitim na langis ang nalalambat ngayon ng mga residente. Nagsimula raw ang kanilang kalbaryo ilang araw na nakalilipas nang mabalot ang langis ang malaking bahagi ng dagat. Nagiti kalapon ke may kamot ka sa tamnain. Mapirdi mo tayo, misik mo tayo. Hindi nakaligtas ang iba pang bayan sa Ilocos Sur. Dito nga sa Santiago, napilitan ng magpakalbo ang ilang maninisid matapos kumapit ang langis sa kanilang buhok. Kung bumato ka, may kampita kita, lapayag ka daw ulaw. Kumkumpag. Ngam na bangsit sir? Bangsit na araw. Medyo handa makatapugan at dumkat mo't dagiti nga alkitran di bukda. Ato ka nagpeswanan, napay nagkalkalbon, hindi mo may kat dagiti alkitranan. Sa ilang barangay, may naanod pang isang drum na naglalaman ng 200 litrong langis. Sa kabuuan, 6 na bayan sa Ilocos Sur ang inabot ng oil spill. 3 bayan naman ang apektado sa La Union. Oil spill is mga 100 meters by 2 to 3 kilometers. So talagang pahabang-pahaba siya. I-consider natin sa dagat, malayo talaga. Sa barangay Dalumpinas o Este sa San Fernando City, nangangamba ang mga residente dahil apektado ng oil spill ang pangitlugan ng mga endangered na pawikan. What happened here along the coast of Dalumpinas Weste is small, but it has a pretty big impact. The seagrass is around here eaten by the pawikan and also the dugong, which is already threatened. And as you can see here, it's on the rocks and it's going to be quite difficult to clean up. Mga corals naman ang inaalala ng mga taga-barangay Urbis Tondo. Kaya ang langis sa dagat, sinasalok na lang ng ilang residente gamit ang mga sako. Nag-aalala kami. Ano mo kinaalala ninyo? Yung mga isda namin dito, no? Baka mapiktuan yung mga lasa niya. Mga isda, siyempre, or baka pwedeng malason sila. Kutob ng mga mangingisda, nagmula ang langis sa Myanmar vessel na lumubog sa Pangasinan noong nakaraang linggo. Lalong lumakas ang kanilang hinala nang makuha sa Santiago, Ilocos Sur ang plastic tube na may pangalan ng lumubog na barko. Pero hindi pa ito kinukumpirma ng Philippine Coast Guard. Kanina, nagpulong ang Region 1 Disaster Risk Reduction and Management Council kasama ang PCG, Northwestern Luzon District. Tinutukoy na raw nila ang posibleng pinagbulan ng langis. We will be conducting our investigation. Hopefully ma-identify natin kung anong barko. We already sent oil samples na na-recover natin to be fingerprinted sa atin naman sa Environmental Protection Command. Sa kondisyon daw ngayon ng langis, posibleng mano-mano na lang itong alisin sa dagat. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang cleanup operation ng mga lokal na pamahalaan, kasama ang ilang mga pribadong grupo at individual. Emil Sumangil, GMA News.